Si Yingxiong ay isang mahinang talunang nagtrabahong gwardiya sa isang paaralang laging pinapahiya ng mga babae. Ngunit mabilis siyang lumakas nang magising ang kapangyarihan bilang cultivator at pagkatapos ay naghiganti sa mga nang-api. Bago mangyari yon, isang babaeng nagngangalang Mizu ang lumapit sa exit ng residential floor at binuksan ang pinto gamit ang magic. Samantala, si Yingxiong na bagitong gwardiya ay nakahiga sa kamat nagsuscroll habang ang senyor na si Lee ay abala sa desktop computer. Bigla namang naputol ang kuryente at nainis ang matabang uslak kaya inutusan niya agad si Yingxiong na tingnan ang problema ng circuit sa rooftop. Sumagot ang bagitong kakahiga pa lang niya sa kama, ngunit pinagalitan siya ni Lee sa ginawang pagsagot at pinaalalang baguhan pa lang siya at sinabing ang ganoong ugali ang magpapahamak sa kanya balang araw kaya nagsuot si Yingxiong ng damit at lumabas ng kwarto. Nakarating si Mizu sa rooftop at ginamit ang kapangyarihang dahilan ng paglutang nito sa ere. Samantala, iniisip ng bagitong palabas kung bakit ang sama ng ugali ng pangit na mataba sa kanya gayong unang araw pa lang niya sa trabaho. Gayunpaman, napagdesisyonan niyang tiisin na lang ang lahat dahil kailangan niya ang trabaho para sa kanyang gastusin. Pagdating niya sa labasan, nagulat siyang bukas ang pinto, kaya inisip niyang baka may magnanakaw at agad binuksan ang pinto para alamin kung sinong naroon at nakita ang isang babaeng lumulutang. Napansin siya ni Mizu at habang nakatingin ito kay Yingxiong ay bigla itong tinamaan ng kidlat na dahilan para mawalan ito ng malay. Dali-daling lumapit si Yingxiong at nakita siyang wala sa ulirat kaya nag-isip kung anong gagawin at nagpa siyang magpanggap na di ito nakita tumayo para umalis pero nagbago ang isip at bumalik. Naalala niya ang mga first aid na napanood niya sa TV, ngunit nag-alangan kung dapat niyang hawakan ang walang malay na babae. Gayunpaman, sa huli ay napaniwala niya ang sarili na isa siyang maginoong walang masamang intensyon, at ang nais lang niya ay iligtas ito kaya yumuko siya para halikan si Mizu at biglang lumiwanag ang langit. Si Mizu ay biglang napunta sa ibang mundo, at naalala niyang dumadaan siya sa tinatawag na Heavenly Tribulation bago siya maabala ng isang tao. Nagulat siya nang makita ang kanyang ina, ngunit nang tumakbo siya rito at lumapit ay naglaho ito. Nagising si Mizu at nakita ang isang pangit na uslak na binibigyan siya ng nakakadiring hininga kaya binigyan niya ito ng isang sampal. Humingi ng paumanhin si Yingxiong at sinabing hinalikan lang naman ito para mailigtas. Lalo pang nainis si Mizu at sinabing nasayang lang ang kanyang unang halik at sumagot si Yingxiong na patas lang dahil pareho nilang unang halik iyon kaya sinampal ulit siya ni Mizu dahil nagpakauslak ito. Bumalik si Mizu sa galit at inisip na nagkaroon siya ng pagkakamali pero hindi siya ganong nabahala dahil hindi nakita ni Yingxiong ang paggamit niya ng Heavenly Tribulation kung saan sa mundo ng cultivation, ang mga mortal na madadamay ay siguradong may isekai. Habang naglalakad, bigla niyang napansin ang liwanag sa mga kamay niya at agad nakaramdam ng sakit. Nadiskubre niyang may mali sa kapangyarihan at nagtaka kung bakit bumaba ang kanyang cultivation sa dating antas kahit na nabigo siya. Napagtanto niyang masasayang ang lahat ng pinaghirapan kung magpapatuloy ito kaya nagpasya siyang alamin agad ang problema. Samantala, si Yingxiong ay nagkalagnat at may mga kakaibang nangyayari sa silid habang natutulog ito. Kinabukasan, nakaupo siya sa labas at nag-isip kung anong nangyayari, ngunit napansin niyang mas presko na ang pakiramdam at mas luminaw ang paningin. Bigla niyang nakita ang babae mula kahapon at isang uslak na may dalang bulaklak ang lumapit sa kanya pero binasted siya ni Mizu dahil hindi ito interesado sa mga pangit na gaya niya. Tuwang-tuwa si Yingxiong nang makita ito at nagulat na may mga lalaking humahabol kahit sa mga ganoong uri ng babae. Isang misteryosong mata ang biglang lumitaw sa langit at naramdaman nitong may bagong cultivator kaya nagpa siya itong subukin ang kakayahan ng bagong cultivator. Nagpatuloy naman ang uslak kay Mizu pero hindi siya pinapansin. Samantala, isang blondie ang nakatanggap ng tawag sa harap ng isang gusaling walang ideyang malapit na palang mahulog ang billboard sa itaas nito. Biglang bumagsak ang billboard na kinagulat ng lahat at nagsitakbuhan para iligtas ang sarili. Nakita ito ni Yingxiong at tumakbo agad papunta sa babaeng ninanais gawin ang mga napapanood lang niya sa mga pelikula. Habang papalapit, napagtanto niyang di siya bayani dahil muntik nang mabagsakan ang babae, ngunit bigla siyang nakapagpalabas ng kidlat at tinamaan nito ang billboard na tumalsik sa kalapit na gusalit na iligtas ang babae. Agad naman siyang hinimatay sa pagod at nagising na nakatali sa kama. Nakita niya si Mizu at nagulat siyang naroon ito sa isang kahina-hinalang posisyong pila ng akit, ngunit kinutya niya ito kaya napahiya agad si Mizu at tumayo. Tinanong niya kung anong trip nito at sinabing gusto niyang bawiin ang kanyang pag-aaring kinagulat ni Yingxiong dahil hindi niya matandaan na may kinuha siya. Tinukoy ni Mizu ang babaeng iniligtas at sinabing ginamit nito ang kapangyarihan niya pero inisip nitong kalokohan yon.
Agad pinagana ni Mizu ang kapangyarihan at sinabing isa siyang cultivator bago bigyan si Insyong ng opsyong mamatay sa kapangyarihan o mag-cultivate kasama niya at maging immortal. Paglaon ay nasa elevator na sila ng isang hotel para sa kanilang pribadong cultivation practice. Hinangaan ni Insyong ang ganda ng tanawin sa lungsod at sinabing hindi ito napansin dati, ngunit sinabi ni Mizung nakikita lang niya ang ibabaw dahil karamihan sa mga bahagi nito ay puno ng kadiliman. Tinanong niya kung alam nito ang nangyayari sa mga lugar na yon at sinabi nitong hindi kaya sinabi niyang sapat ng panoorin ang maliwanag na bahagi pero inisip nitong uslak siya. Sinabi ni Insyong na alam niyang may mga madilim na lugar sa mundo't may nangyayaring mga bagay na nakakagalit at nakakawala ng pag-asa sa tao. Ngunit tinanong niya ritong kung ang cultivation ay kayang magbigay ng kapangyarihan ay bakit hindi gamitin ang lakas na yon para tulungan ang mga nasa dilim pero tiningnan lang siya nito't sinabing madaling magsalita. Pagdating nila sa rooftop ay tinanong ni Insyong kung doon gagawin ang conservation training. Sumagot si Mizu kung gusto niyang lumakas ng mabilis o mabagal at sinabi nitong gustong mabilis kaya inutusan siya nitong tumalon dahil kadalasang nagiging sobrang lakas ng tao kapag nalalapit na sa kamatayan. Nagduda si Insyong at inisip na baka hindi magising ang kanyang kapangyarihan pero sinabi ni Mizung makikita lang sa balita kinabukasan ay isang gwardyang namatay. Dinagdag pa niyang maiisekay rin naman ito ng ibang cultivators kung hindi siya magigising dahil sa kauslakan kaya wala ring mawawala kung susubukan. Lumapit si Insyong sa gilid ng rooftop na takot na baka mamatay pero bigla siyang tinulak nito pababa. Nagsimula siyang magpanik at sinubukang gisingin ang kapangyarihan pero nabigo. Habang patuloy itong nahuhulog, lalo siyang natakot at inisip na yun na talaga ang katapusan pero biglang tumalon si Mizu at sinabing sabay silang mamamatay. Hawak siya ni Mizu habang nahuhulog at biglang nagkaroon ng pakpak si Insyong at ginamit para makalapag. Agad niyang inangat muli ang sarili sa ering daladala si Mizu at lumipad ng napakahusay na parang ginagawa na niya yun ng 15 taon. Inakyat niya si Mizu sa himpapawid at habang sinusubukan niyang magpatawa, nagalit si Mizu at hinawakan siya at binagsak sa lupa ng sobrang bilis. Sinakal ni Mizu ang lieg nito at sinabing huwag siyang magyabang dahil lahat ng bagay ay may kapalit. Pinaliwanag niyang ang modernong mundo ng cultivation ay tila kagubatang kulang sa resources at ang mga cultivator ang mababangis na hayop. Ang mga ito ay nagtatago sa mga madilim na lugar para sa balanse at wala ring nakakaalam kung nasaan ang iba. Sinabi ni Mizung maaari siyang maging banta sa ibang cultivator kaya kailangan niya itong maisekay agad habang mahina pa ito. Binaba siya ni Mizu at binalaang huwag ilantad ang sarili sa susunod dahil baka di siya swertehin. Samantala, isang matandang uslak ang nakaramdam na may lumitaw na gumagalaw na spirit energy at mabilis itong lumalakas. Tinawag niya ang alagad na si Yui at sinabing hanapin at subukin ang lakas ng pinagmumula ng energy fluctuation. Sinabi rin niyang gawin ito ng tahimik at kung mahina lang ang tao ay tapusin na niya ito. Kinabukasan, nang bumalik si Insyong at Mizu ay tahimik tong nagpakasim. Muli nilang nakita ang lalaki mula kahapon na naghihintay pa rin para makasama si Mizu sa sinihang para bang walang ibang pinagkakaabalahan. Ngunit sinabi ni Mizu ritong pagod siya dahil kakarating lang nila ni Insyong mula sa hotel. Nagalit ang uslak kaya hinawakan niya si Insyong at sinubukang suntukin pero sinampal siya ni Mizu at sinabihang umalis. Paglaon, habang naglalaro si Insyong ay napansin ito ni Mizu at nagulat nang makita niyang gumagamit ito ng napakalumang phone kaya binigyan niya si Insyong ng Android dahil walang pera ang uslak. Natuwa si Insyong at nagpasalamat kay Mizu at doon ay nagpa siyang magtanong rito. Tinanong niya kung bakit hindi siya inisekay ni Mizu kahit sinabi nitong sa cultivation world, ang mga mahihina ay nagtatago para di maisekay ng mas malalakas. Sumagot si Mizung ang spirit energy niya ay nasa uslak kaya kapag inisekay niya ito ay mawawala rin yon. Pero sinabi ni Insyong na ang spirit energy ay naipapasalang sa kakaibang paraan ng pamilya kaya hindi siya maaaring mag-cultivate sa kanila. Paalis na sana si Mizu pero pinigilan siya ni Insyong at sinabing may tanong pa. Tinanong niya kung pwede ba silang mag-cultivate ngayong gabi pero agad tong nahiya at nagmadaling umalis. Ngunit mabilis hinawakan ni Mizu ang kamay nito tumakbo ng masiglat sinabing maaari silang magsimula sa paghawak ng kamay at naisip ni Insyong na komportable siya sa presensya nito kahit kakakilala pa lang. Sa ibang lugar ng gabing iyon, si Yui ay nagbibigay ng libreng mga tiket para sa Nirvana. Kinabukasan, pumunta siya sa kolehiyo kung saan unang lumitaw ang spirit energy at hinulaan niyang marahil lalaki ang may-ari ng enerhiya dahil sa naramdaman niya. Naisip niyang parang paghahanap ng karayom sa dayami ang ginagawa't inobserbahan ang ilang talunang uhaw sa mga babaeng dumadaan. Nakaisip siya ng estratehiya para mahanap ang bagong cultivator na siguradong gusto ng kalalakihan at tinawag itong booty call.
Kabilang rito ang pagpapakalat ng mga larawan na may dancing seduction spell para magsidatingan ang mga lalaking ididate siya. Isang uslak ang lumapit at nakialam sa ginagawa ni Yui at nagreklamo pa tungkol sa kanyang kasuotan, ngunit agad naman siyang siniko ni Yui sa pagmumukha. Pagkatapos, nagsimula ng magdatingan ang mga lalaki dahil tinamaan na sila ng dancing seduction spell, ngunit pinabagsak ni Yui ang bawat isa dahil masyadong pangit ang mga ito at wala roon ang hinahanap. Nadismaya si Yui at nagtaka kung bakit hindi pa natatagpuan ang uslak kahit halos lahat na ng estudyanteng lalaki sa kolehiyo ay nilapitan na siya. Napaisip siya kung bakit hindi ito naakit at naghinalang baka nagkamali siya ng paraan o marahil ang gusto nito ay mga lalaki. Nagdesisyon siyang baguhin ang direksyon ng plano at kinagabihan. Habang nagchat-chat si Yingxiong kay Maizu gamit ang bagong smartphone, ay napansin niyang kakaiba ang kilos ni Lee kaya nagtaka siya kung ano na naman ang meron. Samantala, ang uslak na si Lee ay kasalukuyang nagchat-chat kay Yuing nagpapanggap bilang lalaki. Sinabi ni Yuing na sasabik na siyang makita ito sa likuran, kaya agad tumayo si Ling parang uslak at nagsimulang magtungo sa labas. Nagtaka si Yingxiong at inisip na parang wala ito sa sariling pag-iisip. Napaisip siya kung nasumpa si Lee at naalala niya ang trend kung saan maraming tao ang naisekay dahil sa mga one-night plot development, kaya agad siyang humabol rito. Paglabas ay nakita ni Lee si Yui at nagsimulang lumapit dito na parabang siya ay sinasaniban. Pero nabigo si Yui nang mapagtanto niyang isa na naman itong pangit at nakakadiring talunan, kaya tumalikod siya at nagsimulang umalis. Patuloy na hinabol ni Lee si Yui na parang uslak at nang malapit na ito, binigyan siya ni Yui ng pampatulog at pinalipad ito sa himpapawid. Nakita ito ni Yingxiong at sa kagustuhang magpasikat gamit ang kanyang kapangyarihan, ay kinalimutan niya ang babala ni Mizu kung saan natuwa naman si Yui dahil nakita na ang kanyang hinahanap. Samantala, nagpatuloy pa rin sa kauslakan si Lee kaya tinanggal ni Yui ang dancing seduction spell na ginamit, pero si Lee ay di pa rin tumitigil. Tumakbo si Yingxiong papunta sa rooftop para tagpuin si Mizu, pero bigla siyang inatake ni Yui at pinahina at nagcast ito ng dancing seduction spell sa kanya. Naging baliw si Yingxiong kay Yui at pumunta sa rooftop na nagmamakaawa para sa atensyon nito. Habang papalapit siya ay pinagana ni Yui ang spirit restriction na ginagamit para hindi tumagas ang spirit energy at spiritual sense direction upang di mahanap ng ibang cultivator. Si Yingxiong na nasa ilalim pa rin ng spell ay nagpropose at inialok ang kung ano rito. Nahiya si Yui at agad siyang sinuntok bago tuluyang alisin ang dancing seduction spell sa uslak dahil baka matukso pa siya sa inaalok nito. Bumalik sa wisyo si Yingxiong at nagtaka kung anong nangyarit. Nagulat siya nang makita si Yui at nagtanong kung sino ito at bakit siya nasa rooftop. Binanggit ni Yui na nagpropose siya kanina lang at nagulat si Yingxiong at sinabing yari siya pag nalaman ni Mizu at sinamon ni Yui ang sandata para tulungan si Mizu doon. Napagtanto ni Yingxiong na cultivator din ito at naalala ang sinabi ni Mizung ang mga old cultivator ay gustong isekay ang mga bago, kaya nag-isip siyang tumakas. Dinistract niya si Yui at mabilis na tumakas, ngunit biglang lumitaw si Yui sa likod niya bago hablutin ang kanyang plot armor at ibinagsak siya sa lupa. Natanggal ang plot armor ni Yingxiong na nagpakita ng kanyang alaga, kaya tinawag siyang perv ni Yui dahil pinayagan niyang mangyari yon. Nagalit si Yui at agad siyang sumugod kay Yingxiong, pero biglang umatake si Mizu gamit ang kapangyarihan. Sinita to ni Mizu dahil inalis ang plot armor sa harap ng babae. Habang nagpapaliwanag, sinabi ni Yuing nagpropose si Yingxiong kaninang kinagulat ni Mizu. Sinabi ni Mizu kay Yingxiong na lumuhod at babalikan siya pagkatapos harapin si Yui, kaya napaisip ito kung gaano siya kawalang silbi bilang lalaki. Lumipas ang 10 minuto sa parusa't nakita nitong nagtatalo ang dalawa, kaya sinabi niyang pinag-awayan siyang, lalo nilang kinainis at agad tong binugbog dahil sa kabalbalan at sinabing di sila interesado sa talunang gaya niya. Naghanda ang dalawang maglaban at sinabi ni Mizu kay Yingxiong na sa telepathy sila mag-uusap mula ngayon. Napansin ni Yuing nasa kalagitnaang yugto ng key condensation si Yingxiong, habang nasa maagang yugto ng foundation establishment si Mizu. Nainis siya dahil pareho silang naglalabas ng spiritual energy sa harap ng publiko kahit mga mahihina lang sila. Gamit ang telepathy, pinaalala ni Mizu kay Yingxiong ang mga itinuro noong huling pagsasanay tungkol sa iba't ibang antas ng cultivation at ang malaking pagkakaiba ng bawat isa. Sinabi ni Mizung tiyak siyang maisekay kung makakaharap niya ang isang mas mataas ang antas, maliban kung may espesyal na sandata siyang kayang punan ang agwat ng mga level. Biglang umatake si Yui na pagtanto ni Mizung nasa late stage na ito ng foundation establishment, na antas na hindi niya kayang talunin kahit pa magtulungan sila ni Yingxiong, ngunit sinamon pa rin ang espada at nagsimula ang laban. Nagpalitan sila ng matinding galaw at biglang nagpakawala si Yui ng atake gamit ang espada, pero mabilis na nawala si Mizu at lumitaw sa taas ni Yui kung saan niya pinakawalan ang Black Sky na nagpabagsak kay Yui sa lupa.
Sinabi ni Mizu kay Yingxiong na tumakas na agad at hahabol na lang siya rito pagkatapos. Muli silang nagbanggaan ng kapangyarihan pero nagtagumpay si Yui at hinawakan sa leeg si Mizu. Dinala niya ito sa mas mataas na bahagi bago ito binagsak ng malakas sa lupa. Nanghihina na si Mizu at nanginginig sa sakit pero patuloy pa rin ang pagsugod ni Yui at nagsamon pa ng mas malakas na ataking nilunsad niya rito. Mabilis tong hinarang ni Mizu ng defense restriction pero sobrang lakas ng atake at nalunod siya. Samantala, habang tumataka si Yingxiong ay bigla niyang naisip na di makakalabas ng buhay si Mizu mula sa laban na yon dahil sa malaking agwat ng kanilang antas. Sa kabilang bahagi ng bayan, natapos na ng Master ni Yui ang pagdaragdag ng mga tropeyo mula sa mga naisekai niya at iniisip nitong anihin din ang kaluluwa ni Yui pagkatapos ng misyon nito para magamit siya sa pag-abot sa late stage ng core formation. Patuloy namang lumalaban si Mizu, ngunit tinamaan siyang muli. Lumapit si Yui at sinubukang itanim ang mga punla ng galit sa puso ni Mizu laban kay Yingxiong dahil iniwan siya nito ngunit tumanggi si Mizung mag-isip ng ganon. Sinabi ni Mizung ang mga tulad niya ay di kailanman makakaintinding lalong kinagalit nito at agad siyang sinubukang isekay pero biglang pumagitna si Yingxiong at napinsala. Si Mizu namang inakalang katapusan na niya ay nagulat nang makita roon si Yingxiong. Nagsimula siyang umiyak at naalala ang sinabi ng kanyang ina noong bata pa siya kung saan ang lalaking pakakasalan niya ay dapat may malasakit at marunong mag-alaga sa kanya kaya siyang protektahan sa oras ng kapahamakan. Habang magkahawak ang dalawa sa kanilang huling mga sandali, ay sinipa ni Yui si Yingxiong palayo sa galit at pinatulog si Mizu. Nawalan ng malay si Yingxiong at nagising sa ibang mundo kung saan nakita niya ang tagapagbantay ng underworld na si Swansea, na ikinagulat niya. Sinamon ni Swansea ang Black Sky at pinakawalan ang kapangyarihang kinatuwa ni Yingxiong na nakilala ang sandata. Sinabi ni Swansea ang spirit energy ni Yingxiong ay galing sa parehong pinagmulan gaya ng kanya, ngunit nagulat siya dahil hindi ito galing sa kanyang dugot. Inisip niyang baka cultivation partner ito ng isa sa kanyang mga anak. Naalala ni Yingxiong na nabanggit ni Mizu ang ninuno at nagtaka kung ito ba ang tinutukoy, kaya nagdesisyon siyang gamitin ang pangalan ni Mizu upang makita kung paano tutugon si Swansea. Sinabi niyang asawa siya ni Mizung kinatuwa ni Swansea na pagtantong cultivation partner nga ito ng isa sa mga supling at nagpa siyang bigyan ito ng espesyal na pabuya para sa cultivation. Tinawag ni Swansea ang Hanchen Beads at binigay rito at sinabing nakuha niya ito daan-daang taon na ang nakalilipas at may iniwan siya sa loob na makakatulong kay Yingxiong. Sinabi ni Swansea paubos na ang kanyang spirit energy kaya matutulungan lang ito sa kasalukuyang panganib. Umalis si Swansea at sinabing mababawi ni Yingxiong ang kapangyarihan paglabas roon, ngunit tinanong ni Yingxiong kung paano niya gagamitin ang mga bed pero hindi siya sinagot. Pagkatapos, habang umiiyak si Mizu kay Yingxiong ay biglang nagkaroon ng liwanag mula sa katawan nito patungo sa kalangitan at muling lumitaw si Yingxiong na may bagong anyot buhat-buhat si Mizung kinagulat ni Yui. Namangha si Yui sa malakas na spirit power na nagmumula kay Yingxiong at sa bilis ng pagtaas ng antas nito. Naisip niyang di ito kakayanin sa kasalukuyang antas at maaaring mamatay kung magpatuloy. Nagtaka siya kung ang antas nito ay mas mataas pa kesa sa kanyang master, kaya agad niyang ginamit ang fire whip at sumugod ngunit sinira ito ni Yingxiong sa isang salita at nagulat bago mahulog sa lupa. Dahil mahina na at wasak na ang magic weapon, nagdesisyon siyang tumalon sa rooftop dahil wala ng pag-asa ngunit mabilis sumunod si Yingxiong upang iligtas siya at nagulat si Yui. Tinawag siyang uslak ni Yingxiong at sinabing laban lang yon kaya di niya kailangang isekay ang sarili dahil sa maliit na bagay at minungkahing tumakas na lang na parang duwag. Binalik niya si Yui sa rooftop ngunit tinulak siya ng walang utang na loob at tinanong kung anong alam ng mahinang gaya niya sa kalupitan ng mundo. Umalis si Yui at habang nag-aalala si Yingxiong, sinabi ni Mizu na huwag na itong pansinin dahil bawat isa ay may sariling mga sikreto. Piningot ni Mizu ang tenga ni Yingxiong at tinanong ang kapangyarihang pinakita nito at nagsinungaling si Yingxiong at sinabing pangarap lang maging cool kahit minsan. Pero hindi naniwala si Mizu sa kabalbalan ng uslak kaya hinataw niya ito sa ulo at hinila habang sinasabing may pupuntahan sila. Sinabi ni Yingxiong na dapat na siyang magpahinga ngunit sumagot si Mizung maghanap na lang ng kwarto kung saan mapapalipas ang gabi. Sa hotel, tinanong siya ni Mizu kung bakit biglang tumaas ang kanyang spirit power, ngunit nagbigay lang siya ng walang kwentang sagot at pilit na umiwas. Sinabi ni Mizung misteryo pa ring nahigop ang kanyang spirit power, ngunit nagpatuloy ito sa pagpapanggap na walang alam kaya may naisip si Mizu. Ginapos niya si Yingxiong sa kama at pumunta sa ibabaw nito kaya nagtaka ang uslak kung anong gagawin niya. Sinabi ni Mizung yun ang key cultivation method mula sa pamilya Lee at hinalikan siya.
Sinabi niya ritong huwag matakot at pinaliwanag na ang key cultivation method ay mapag-isa ang yin at yang sa pagpapadaloy ng spirit power sa katawan nila at doon ay maaari na silang magpatuloy. Pumasok si Insyong sa ibang mundo at nagulat dahil pamilyar ang eksena. Nagsama ang kanilang spirit power at bigla niyang nakita ang mga nakatagong alaala nito. Nagising siya sa kakaibang lugar sa alaala ni Mizu at nilibot yon habang nagtatanong kung nasan ito't nakakita ng nakasarang pintot nilapitan. Nang hawakan ay bigla tong lumiwanag at kusang bumukas ang pintot na dala siya sa bagong kapaligiran kung saan nakita niyang may patak ng dugo mula sa bulaklak. Nakatitig siya at nagtaka sa nangyayari nang biglang lumitaw ang batang Mizong may madilim na mukhang sinimulang humatak sa damit niya nang walang sinasabit biglang bumukas ang black hole sa ilalim nila't nahulog silang dalawa. Samantala, nasa loob naman si Mizu ng alaala ni Insyong na patungo sa dagat ng Kamalayan. Plano niyang lumapit ng kaunti pat gamitin ang spirit energy upang matukoy kung alin ang pareho. Ngunit nang makalapit ay naramdaman niya ang napakalakas na presensya ng isang magic weapon na buhay at nagulat siya rito. Agad siyang nahigop sa nakakatakot na eksenang dati nang naranasan at nakita ang mga taong patay na nakahiga sa lapag bago makita ang mortal na kaaway na papalapit upang iisekay din siyang kinatakot niya. Nagising si Yingxiong sa maikling pagtulog sa nasusunog na bahay at narinig ang tinig na humihingi ng tulong kaya agad siyang nagpunta at nagulat nang nakita ang estrangherong nakatayo sa gusali. Habang nagtataka kung sino ito, may sugatang babaeng patuloy na humihingi ng tulong pero bago pa makagalaw ay nilapitan ito ng estranghero't inisekay. Pareho silang bumalik sa realidad at umiyak si Mizu habang iniisip ni Yingxiong ang masakit nitong nakaraan kaya nagpa siyang protektahan ito. Di nagtagal, sinabi ni Mizu sa kanyang 34 ang descendants ng pamilya sa modernong sibilisasyon. Ngunit maliban sa kanya, lahat ay binigyan ng all-expense paid trip sa Nirvana noon dahil sa kayamanan ng pamilyang Black Sky. Dinagdag pa nitong babalikan niya balang araw ang lahat ng iyon hanggat hawak niya ang kayamanan. Tinanong ni Insyong ang cultivation level ng lalaki at sinabing maaaring pagsamahin ang lakas para talunin ito. Sumagot si Mizong nakarating na siya sa early stage ng Nascent Soul, na pinakamataas na antas ng kanilang patriarch, at may 6 ring iba pang matatandang nasa Independent Soul level kaya kung makakatagpo ito ngayon ay tiyak na mababarbecue sila. Lumapit si Insyong at hinawakan ang kamay ni Mizu at sinabing tutulungan itong talunin ang kaaway at nang halikan nito ay nahiya ang usla. Nagpa siya si Insyong na banggitin ang tungkol sa spirit energy na matagal niyang tinago, ngunit sinabihan siya ni Mizong huwag mag-alala dahil wala namang natuklasang lihim sa dagat ng Kamalayan nito't sa halip ay nakadama ng ginhawang matagal nang di naramdaman. Sinabi nitong magpatuloy na't nagulat ang uslak dahil inakala niyang makakaisa rito ng gabing iyon. Habang pabalik sa paaralan, natuklasan niyang nawawala ang Hantian beads mula kay Swansea at nagsimula siyang mag-alala kung paano siya mabubuhay sa makabagong mundong puno ng cultivation. Pagdating sa dorm, laking gulat niya nang makita si Yuing nakahiga sa kamang para bang hinihintay siya. Sinabi ni Yuing kailangan niya ng pabor ngunit dahil sa itsura ay di nakapagpigil si Insyong sa kung ano. Sinabi nitong wala siyang matutuluyan at nagtanong kung maaari siya roon kaya napatanong si Insyong kung saan siya matutulog. Biglang nag-alok ang uslak na sili na matulog ito sa kanyang kama, ngunit mas pinili ni Insyong na matulog na lang sa lapag dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang sariling katawan. Kinabukasan, isang grupong apektado ng dancing seduction ang pumila sa harap ni Yui para hilingin ang kanyang kamay sa relasyon. Ngunit nainis si Yui dahil puro pangit lang ang lumalapit sa kanya at may isa pang uslak na dumating ang halos masagasaan ang isa sa kanilang napunta sa isang posisyon na tiyak magugustuhan ni Lee. Nakita nito si Mizong paparating at agad nagsimulang mag-simp at nag-aya ng date pero sumagot si Mizong masyado tong mabahot dapat siyang maalagaan at maprotektahan sa buong buhay niya kung gustong maging karapat-dapat. Sinabi niyang si Yui ang mas nababagay sa kanya, ngunit sinabi rin nitong ayaw niya ng mahinang hindi siya kayang protektahan. Isa sa mga mabahong uslak ang nagsabing siya ang dapat piliin, ngunit binigyan siya ni Yui ng suntok at tinuro si Insyong na kanyang gusto. Nahiya si Insyong habang iniisip ang bulong na pasukan niya at nang lapitan nito si Mizu, sinabi niya ritong iniisip niyang manood sila ng sineng magkasama. Agad namang dumikit si Yui sa katawan ni Insyong at gusto ring manood kasama siya, na sobrang kinainis ni Mizu. Nagtalo ang dalawa at ang ibang mga lalaki sa paligid ay nagsimulang magsuka ng dugo sa inggit. Paglaon sa sinehan, di matigil ang dalawa sa pag-aaway at hindi na rin pinansin ang pelikulang pinunta nila. Pagkatapos ay napansin nilang umuulan pala kung saan nagkamali si Insyong nang alukin niya silang gamitin ang kanyang damit bilang panangga sa ulan. Sa halip na gamitin ng maayos, nag-agawan ang dalawat na punit ang damit niya at natulak rin sa ulan. Kinabukasan, may daladalang regalo si Insyong para kay Mizut umaasang maayos ang hindi pagkakaintindihan tungkol sa talagang relasyon nila ni Yui.
Gayunpaman, papunta siya kay Mizu nang biglang harangin ng basurang may pulang buhok kasama ang iba pang uslak, na balak siyang parusahan sa pag-agaw ng crush nito. Tinanong siya ng mga ito kung alam niya ang problema, ngunit nagkunwari siyang walang alam at agad silang nagtangkang bugbugin ito, pero niloko niya sila at tumakas kaya pinatid siya ng butler ni Zhao. Hinabol siya ng mga uslak pero bago pa man maabutan, nakita ni Yuit Mizu ang sitwasyon at mabilis siyang tinulungan at binugbog ang mga mokong. Pagkatapos, ipinakita ni Insyong ang regalo kay Mizu, ngunit nang buksan ito ay napagtanto niyang wala talaga tong alam. Sinabi nitong wala siyang ideya dahil yun ang unang pagkakataon at inisip na gusto ng mga babae ang mga manok. Nadismaya si Mizu kaya humingi siya ng tawad at nag-alok na magbigay ng isa pang regalo. Samantala, habang pinagmamasdan ni Yui ang kinikilos ng dalawa ay nagalit siya at umalis. Habang naglalakad si Mizu Tinsyong at nag-uusap tungkol sa regalong binigay, nakita nila si Yuing naglalakad sa harap at napansin ni Insyong na parang siya ito noon na palaging nag-iisa. Sinabi niya kay Mizu na gusto niyang lapitan ito't pumayag si Mizu tumakbo siya. Inalok niyang makipagkaibigan pero tinaboy ang kamay niya at sinabing kung di dahil sa mabilis na pag-angat ng cultivation level nung nakaraan ay tiyak na inisekay na ito. Dagdag pa nitong ang tanging rason kaya siya lumapit ay dahil sa makapangyarihang enerhiya nitong puprotekta sa kanya pero siniguro nitong walang dapat ikabahala dahil poprotektahan din niya ito. Ngunit tinanong siya nito kung si Mizu ang nag-utos na udyukin siya. Sumagot si Yingxiong na nagkakamali siya at pinaliwanag na sa spiritual world ni Mizu ay natuklasan niyang dala nito ang bigat ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Sinabi rin niyang nag-iisa din itong katulad nila. Inakala ni Yuing mayabang na mayamang babae lang si Mizu, pero sumagot si Yingxiong na nagtatago lang si Mizu sa likod ng matibay na panlabas at siya lang ang maasahan ni Mizu. Naintindihan na ni Yui kung bakit pinoprotektahan niya si Mizu kaya sinabi nitong gagawin din ang makakaya upang makatulong dahil magkaibigan sila. Ngunit nahiya siya tumakbo palayo at tinapik naman ni Mizu si Yingxiong at sinabing huwag masyadong lumapit kay Yui dahil magsiselo siya. Kinagabihan, isang lalaki't babae ang nag-umpisa ng plot, ngunit biglang sumulpot ang estrangherong guro pala ni Yuit nagbigay ng babala rito. Sinubukan ng lalaking ipagtanggol ang babae, ngunit sinakal siya ng matanda't binalian ng leeg. Sunod niyang pinagana ang kapangyarihan, dahil ang prutas na matagal niyang inalagaan ay hinog na ngayon kung saan yun pala si Yui. Matapos nito, dinala niya ang dalawa sa tahanan at pumunta si Yui roong nag-iisip din ng paraan upang makatakas at hindi maging susunod na pagkain ng kanyang guro. Tinanong siya ng matanda tungkol sa misyon na ibinigay rito at humingi siya ng tawad dahil sa pagkabigot sinabing sobrang lumakas si Insyong sa laban kaya hindi niya ito naisekay. Sinabi ng matandang ayos lang dahil umabot na siya sa panibagong punto matapos sipsipin ang dugo ng dalawang individual na kanyang inisekay at sa loob ng 10 araw ay isusunod si Insyong at Mizu at matapos sipsipin ang kanilang dugo ay aangat na sa late stage ng core formation. Inutusan niya si Yuing pigilin sila at huwag hayaang malaman ang tungkol sa kanya. Sinimulan niyang kainin ang mga katawan habang si Yui ay mabilis na umalis upang maiwasang makain din. Pagkatapos, hinanap ni Insyong sa gubat si Yuit makalipas ang ilang sandali ay bigla siyang lumitaw na parabang na demonyo't nakadamit ng nakakapang-akit. Nagulat siya nang makita ito tinanong kung bakit tinawag sa gitna ng gabit ba't nakadamit ng ganoon, ngunit di siya nakinig at nagsimulang tanggalin ang mga buton ng damit niya. Kinabahan si Insyong at mabilis na tinakpan ang mukha habang nag-iwan ng puwang upang makita ang kauntit tinanong ni Yui kung nais bang subukan ang nakikita. Ngunit masyado siyang nahihiya para sumagot at sinabing hindi siya maaaring magtaksil kay Mizu kaya nagalit si Yui agad sinamon ang magic weapon at umatake pero naiwasan niya ang lahat ng yon. Sinabi nitong gamitin ang spirit energy ngunit tumanggi siya dahil di lalaban sa kaibigan kaya sumagot tong katapusan na niya. Sinubukan niyang saksakin ito tulad ng ginawa noon ngunit hindi siya lumaban kaya napaiyak si Yui habang binubugbog siya dahil sa hindi paggamit ng kanyang spirit energy. Tinanong niya kung ba't di ito ginamit at hinaplos nito ang ulo niya habang sinasabing ang spirit energy ay para protektahan siya. Dumating si Mizut nakita silang ganon at nagbantang isekay siya dahil sa panlolokot agad silang naghiwalay. Sinabi ni Yuing kahit di sila isekay ay gagawin ito ng master niya paglaon pero sinabi ni Yingxiong na dahil dun ay kailangan nila ng tulong niya. Ipinahayag niyang naramdaman ng guro ang kanilang spirit energy kung saan nagulat sila at naisip na ipinadala siya ng guro upang harapin sila at subukin ang kanilang lakas sa paglaban. Sinabi ni Yuing ang guro ay malapit nang umabot sa gitnang yugto ng core formation at pagkatapos ay tiyak na isekay sila at napagtanto ni Yingxiong na oras na para simulan ang paghahanda sa katapusan. Samantala, natapos ng guro ni Yui ang pagkain sa dalawa tuwang-tuwa na ang kanyang cultivation level ay mabilis na tumataas.
Naisip niyang ang kailangan ngayon ay ang dugo ni Ingshong at mismong ilalampas siya sa gitnang yugto ng core formation at di na kailangang maglaan ng 10 taon sa cultivation. Napagtanto ni Ingshong na ang guro ni Yui ang problema pero naisip na ang pagsalungat ni Yui sa guro ay paglabag sa moral code. Ngunit sinabi ni Mizung walang ugnayan ng guro't estudyante sa modernong mundo ng cultivation at may mga nagbabalak pa ng masama sa likod ng bawat isa. Tinanong ni Ingshong si Yui kung nagsanay siya sa guro mula sa maagang edad at ikinuwento niya ang kanyang nakaraan. Matagal na ang nakalipas, nakatira siya sa maliit na nayon kasama ang mga magulang. Wala siyang mga kaibigan at palaging binubuli ng iba na madalas siyang tinatawag na halimaw matapos silang bugbugin ng tapakan nila ang kanyang paa kahit na sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Pumunta siya sa kuweba upang tagpuin ang tanging kaibigang espiritu ng ahas at gaya ng dati ay pinakain at inalagaan ito upang makarecover sa mga sugat. Nais ni Ewing ang tanging kaibigan ay mag-cultivate sa anyong tao pagkatapos gumaling upang makausap niya ito, maipakita sa lahat kung gaano siya kamahal ng kaibigan. Inisip niyang magiging magkaibigan sila habang buhay, ngunit may trahedyang pinaghiwalay sila. Isang araw, habang papunta sa kuweba upang makita ang espiritu ng ahas, nadaanan niya ang manghuhulang abala sa pagsisinungaling. Bigla siyang nakita ng manghuhulang naglalakad at sinubukan siyang pigilan pero mabilis siyang umalis at di nakinig sa kabalbalan. Ngunit nang siya'y umalis, nagsimula ang matandang manghulat sinabing may espesyal tong katawan at inalok na gabayan siya sa bayan pero wala siyang pakialam at inisip lang ang pagkain na kailangang dalhin sa kanyang kaibigan. Patuloy ang matanda sa pagsasalita at biglang nagbigay ng payong lumayo sa halimaw na tinatawag niyang kaibigan at nagulat siya. Idinagdag pa nitong ang halimaw ang magiging dahilan ng pagkawala ng lahat ng mayroon siya kung di hihiwalay rito, ngunit tumakbo si Yuit tumangging makinig sa kanya. Nakarating siya sa kuweba't nakita ang pulang katas na nakakalat sa paligid kaya nagulat siya at agad na tumakbo pabalik sa bayan. Nadapa siya at nangudngod ngunit nang tumingin ay tumambad ang pinakamalaking trahedya nang makita ang lungsod na nasa apoy. Abala ang espiritu ng ahas sa pamimigay ng libreng biyahe, patungong Nirvana at walang sinuman ang naiwan. Bumalik si Yui sa lungsod na puno ng takot at nagsimulang hanapin ang mga magulang sa maraming mga bangkay kung saan natuklasan niyang ang mga magulang ay nanalo rin sa pinamigay at siya'y umiyak. Bigla niyang nakita ang manghuhulang labis na sugatan at nilapitan ito, na sinabing ang espiritu ng ahas ay tumakas sa gubat at namatay habang sinusubukang sabihin sa kanyang habulin ito. Patuloy na umiyak si Yuit sinisi ang sariling responsable sa nangyari sa lahat kaya kinuha niya ang isang pamalot nagtungo sa gubat upang hanapin ang espiritu ng ahas. Ngunit pagdating sa kuweba, isang estranghero ang lumapit sa kanya at sinabing siya'y uslak sa pagtatangkang isekay ang espiritu ng ahas mag-isa. Humingi siya ng tawad sa di pagpigil sa halimaw sa pag-ubos sa kanyang nayon at sinabing di siya dapat mamatay dahil siya ang tanging nakaligtas sa nayon. Hindi nakinig si Yui at sinubukang dumaan, ngunit nabigot sinabi ng estrangherong di niya kayang talunin ang espiritu ng ahas dahil nagiging mapanganib ito sa kabilugan ng buwan. Pagkatapos, ibinigay niya ang espesyal na sandatang magagamit sa halimaw. Agad tong kinuha ni Yui sinundan ang dugo ng espiritu ng ahas papunta sa gubat hanggang sa makita itong nakahigat labis na sugatan. Nilapitan niya ang espiritu ng ahas na puno ng galit sa nangyari sa nayon at nagbantang isekay ito tinanong kung bakit niya yon ginawa. Biglang tumakbo ang espiritu ng ahas sa kanya at natumba si Yui sa takot, ngunit pinagana niya ang punyal sa kanyang kamay at tinaga ang espiritu ng ahas nang ito'y lumapit. Napasubsob ang espiritu ng ahas sa balikat niya't namatay, na biglang nagbigay kay Yui ng alaala sa lahat ng sandaling pinagsamahan nila. Paglaon, nang bumalik siya mula sa gubat ay nakita niyang nakalutang ang matanda sa hangin at agad niya tong itinuring na isang immortal. Agad siyang napaluhod at nanalangin iligtas ang mga tao sa nayon, ngunit sinabi nitong ang buhay, kamatayan, at reinkarnasyon ay itinakda lahat ng mga batas ng langit at ayaw niya tong labagin sa muling pagbuhay ng mga wala na. Sinabi niyang masakit ang kanyang puso at tinanong ang dapat gawin at inalok siya nito ng pagkakataong maging estudyante sa landas ng cultivation na makakapigil sa puso niyang makaramdam ng karagdagang sakit. Nagulat siya at agad tinanggap ang alok na maging estudyante, kaya pagkatapos noon, siya na ang naging guro nito at sinundan sa cultivating path. Ngunit isang araw, habang nagsasanay ay nagulat tong matuklasang gumagamit siya ng uhaw sa dugong fiend art upang pataasin ang cultivation level. Nagbago rin ang tingin nito sa kanya at nagsimula siyang tingnang parabang mandaragit na nakatuon sa biktima. Sa kasalukuyan, nagulat si Yingxiong sa narinig at sinabing ang ganong uri ng fiend art ay maaaring kumuha ng dugo sa mga normal na tao upang palaguin ang cultivation level. Habang kinukonsumo ang dugo ng isang cultivator, maaari siyang makalampas sa pagsasanay dahil ang dugo ng cultivator ay parang tonic sa pagsasanay ng fiend art nito.
Doon napagtanto ni Mizong kung isekay sila ng guro ni Yuit sipsipin ang kanilang dugo ay lalagpas ito sa antas ng late-stage core formation at nagulat sila. Inanunsyo ni Mizong di nila ito matatalo sa artipisyal na mga armas pero sinabi ni Yuing dapat silang kumilos agad dahil kung maghihintay ng mahaba, matatapos ng guro ang Fiend Art at puwersahang kukunin ang spirit energy nila. Nang marinig ito, natakot at naduwag si Insyong at minungkahi kay Mizong tumakas sila papunta sa isang malayong lugar. Nagpantasya din si Mizong tumalikod sa lahat kung saan maaari silang mag-develop ng plot ng magkasama. Nagselo si Yuit agad pinutol ang kanilang nakakainis na kilos at sinabing mahahanap pa rin sila ng kanyang guro kahit saan sila tumakas, na nagbigay ng realisasyon sa kanilang kauslakan ang pag-isip nilang makakatakas. Si Insyong na di tumigil sa kahangalan ay humiling kay Mizong ibigay ang lahat ng spirit energy dahil maaaring matalo ito sa ganon. Idinagdag niyang kahit mawala, ayaw niyang ipagpalit ang masayang buhay sa kamatayan. Muli silang nag-umpisa sa kanilang kabalbalan at nag-init si Insyong para sa plot development, ngunit finactory reset ni Yui ang utak nito sa paghataw sa ulo niya. Tinanong ni Insyong ang dapat nilang gawin at sumagot tong maaari silang magkaroon ng tsansa kung magtutulungan. Nagulat siya at nagtaka kung plano nitong tumalikod sa kanyang guro, ngunit sumagot itong hindi yon matatawag na rebelyon sapagkat matagal nang ninanais ng sariling master ang mismong spirit energy niya. Sinasabi ng kanyang instinct na malapit na ang kanyang katapusan, kaya nakiusap tong ayaw niyang magpasakop sa kamatayan, habang sinasabing may pagkakataon silang manalo basta't magtutulungan. Sinabi ni Mizong huwag tanggapin ang hiling dahil maaaring bitag yon, pero sumagot si Yuing mababa ang talento ng guro't hindi niya alam kung bakit. Ngunit umabot na ang guro sa antas ng core formation, matapos ang maraming taon ng pagkuha ng dugo ng ibang practitioner. Ginugol man ang kalahating panahon sa pagsasanay para maabot ang foundation establishment stage. Kung mananatili ang guro sa mabilis na cultivation leveling ay mamamatay siya sa kamay nito bago umabot sa core formation. Tinanong ni Insyong kung ang pagtutulungan ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong manalo't sumagot tong maaari silang magkatsansa dahil di pa tapos ng guro ang Fiend Art pero kung hindi ay magdasal na lang sila sa Diyos para sa espiritu. Dagdag pa niyang dapat nilang samantalahin ang tsansang atakihin siya habang walang depensa, ngunit tumutol si Mizong kahit tatlo pa sila roon ay grupo lang rin sila ng mahihina kung ikukumpara dito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Yuing ang Fiend Art ay may delikadong kahinaan at kung malalagay nila ito sa bitag ay maaari nila tong matalot na gulat sila. Nang gabing iyon, si Mizu at Insyong ay nasa hotel at tinanong niya kung siya ay makakaisa ngayong gabi pero binigyan siya ni Mizu ng kaltok at tinawag siyang uslak sa pagsasabi ng kabalbalan. Ngunit nagsiselos itong sinusubukan niyang tulungan si Yuing parang isang bayani pero tumugon siyang gusto lang niyang parangalan ang pangalang binigay ng ama na nangangahulugang bayani. Nakita ito ni Mizu bilang magandang sagot at sinabing dahil nagpa siya na siyang lumaban ay dapat nilang pataasin ang tsansang manalo. Nagalak siya sa pag-isip na pumayag itong mag-develop ng plot upang maabot ang core formation, ngunit sinabi nitong hindi siya handa para sa malaki nitong alaga. Nadismaya siya at nagtaka kung bakit sila nasa hotel room nang bigla siyang hawakan ni Mizu't sabihing nung huli tong hinalikan ay nakakita siya ng light ball sa kanyang mundo ng kamalayan. Ngunit nagkunwari siyang hindi alam kung ano ito at sinabing maaaring simbolo yon ng talento. Sinabi ni Mizong hindi dahil naramdaman niyang ang enerhiya ng ilaw ay kapareho ng sa pamilya niya at di ito katulad ng spirit energy na hinigop niya. Dinagdag niyang ang kapangyarihan ay higit sa anumang nakita at sinabing ramdam niyang potensyal pa lang niya yon bilang practitioner. Sinabi niyang kung tagumpay niyang magagamit ang enerhiya ay maaari silang manalo kontra sa mabahong matandang kakalabanin. Tinanong niya kung paano malalabas ang enerhiya at pinaliwanag nitong maaaring yun ay katulad ng artipisyal o espiritual na armas kaya dapat gamitin ang dugo upang pakawalan ito't bumuo ng kontrata dito. Ngunit sinabi niyang dapat mag-ingat dahil ang mga makapangyarihang armas ay karaniwang naglalaman ng mga espiritu ng mga makapangyarihang halimaw na may sariling kamalayan kaya ang mga armas ay makapangyarihan. Nang marinig ito, nagalak si Insyong na maaaring may tsansa silang manalo pero nagbigay si Mizu ng masamang balita at sinabing medyo mapanganib na pakawalan ang espiritu ng armas dahil maaari siyang sakupin nito. Natakot doon si Insyong pero ang tanging naisip ng kanyang maliit na utak ay kung ang espiritu ba ay sasakupin siya upang mag-develop ng plot kasama ito. Pumayag siyang pakawalan ng espiritu dahil yun ang pinakamainam sa masamang mga opsyon at agad hiniwa ni Mizu ang palad gamit ang magic weapon habang tinatawag ang espiritu ng armas. Lumabas ang espiritu at binigay ni Insyong ang dugo para sa kontrata at isang magandang espiritu ang lumitaw at nagulat siya. Natukoy ni Mizong mataas ang antas ng cultivation spirit nito at nagalak si Insyong na di na sila dapat matakot sa matandang kaaway.
Ngunit binasag ng espiritu ng armas ang saya nang sabihin nitong dapat siyang umabot sa antas ng Ascendant Soul upang magamit ang buong lakas. Ganap nitong sinira ang kanyang ego nang idagdag na masyado siyang mahina upang mapanatili ito ng matagal at nawalangat dun napakita ang kahinaan. Sinabi ni Mizung di makakagamit ng 1% ng totoong lakas ang cultivation level niya't minungkahi ng uslak na mag-develop ng plat kaya pinagalitan. Kinagabihan, iniisip ni Insyong na kung hindi siya makakagamit ng espiritu ng armas ay magagamit pa rin siguro ito sa iba. Muli niyang hiniwa ang palad upang masamon ito ngunit nahirapan. Kinabukasan, habang palabas at iniisip ang estratehiyang tatalo sa guro ni Yui, muling lumitaw si Zhao kasama ang dalawang cultivator at sinabing ibigay si Mizu kung nais niyang mabuhay pero sinabi nitong desisyon na yon ni Mizut na galit ang uslak. Inutusan ni Zhao ang dalawang kasamang atakihin ito at sa paggamit ng makapangyarihang atake, ay biglang lumitaw si Yui at Mizu upang salagin ito. Pareho silang nagsamo ng espesyal na mga armas kung saan nagalak ang dalawang cultivator kaya napagtanto ni Yui at Mizung sila ay nahaharap sa mga hunter ng armas. Pinakawalan nila ang mga atake, ngunit mabilis nagcast ang dalawang cultivator ng mga spell na winasak ang mga atake at nahuli ang dalawat pinigilan silang gumamit ng kanilang kapangyarihan. Sinubukan din Insyong na lumaban pero mabilis siyang natalo at isa sa mga cultivator ang nagbantang isekay siya kung di isusuko ni Yui Mizu ang mga armas. Nagsimulang mang-insulto si Insyong kaya nagpa siya ang lalaking patahimikin ito ng tuluyan, ngunit bago masaksak ay biglang nagliwanag at lumitaw ang espiritu ng armas upang iligtas siya. Pinalaya din ito si Mizut Yuit na gulat ang dalawang cultivator na agad tumakas ngunit hinarangan sila ni Mizut lumuhod sila't nagmakaawa. Samantala, nanonood ang guro ni Yui mula sa malayo at nasasabik na ang mga ito ay kanyang magiging mga alay upang maabot ang late stage ng core formation. Binalaan ni Mizu si Zhao na huwag na muling istorbohin si Insyong dahil magiging marahas siya sa susunod kaya nalungkot ang basura't umalis sa matinding kahihiyan. Pagkatapos ay sinuri ni Yui ang espiritu ng armas at nagtaka kung paano nagkaroon nito kaya pinakilala ng espiritu ng armas ang kanyang sarili bilang kakontrata sa pagkakaroon ng dugo ni Insyong. Nagulat si Mizung na sanay ito ng ganun sa loob lang ng isang gabit sinabi ni Yuing minsan nang nakita ang makapangyarihang cultivation weapon nito. Ngunit biglang naalala ni Insyong ang sinabi ni Swanzing huwag ipaalam sa sinuman ang pagtatagpo kabilang na ang armas na nakuha dahil kung hindi ay siguradong mayayari siya. Naisip ni Insyong na may kinalaman ang Hanchen Beds sa ninuno ni Swanzit di maaring sabihin ang lihim kaya mabilis siyang nagsinungaling na di alam kung saan nagmula ang armas. Pagkatapos, tinanong ni Yui ang pangalan ng espiritu kung maaari nilang mahinuha ang sitwasyon ng cultivation weapon mula sa pagkakakilanlan ngunit tumugon tong wala siya noon. Iminungkahi ni Insyong na bigyan siya ng pangalan at si Yuing Uslak ay nakaisip ng kabalbalang katulad ng sa kanya. Ngunit nagmungkahi si Insyong at tinawag siyang Ling na agad niyang tinanggap dahil ito ang kanyang master kahit hindi naman ito gusto. Di nagtagal, umalis si Yui upang ihanda ang yang flame array na kailangan para sa laban sa guro. Sinabi ni Mizu kay Insyong na dapat siyang lumakas sa mga laban at pinatotohanan din ito ni Ling na sinabing dapat niyang pagbutihin ang cultivation level upang makaiwas sa panganib. Ramdam ni Insyong na sobrang hina niya pero sinabi ni Ling na maganda ang cultivation level nito ngunit kulang sa combat skill. Sinabi niya ritong nag-aalala si Mizu sa kanya tumugong ayaw niyang laging magtago sa likod ng mga babae kaya dinala siya sa ibang realm upang matulungan sa kanyang cultivation. Samantala, pinapanood sila ni Mizu sa malayot umaasang ituturo ni Ling ang anumang paraan upang makaligtas dahil maaaring mawalan sila ng tsansang manalo sa Master ni Yui. Ipinakita ni Ling kay Insyong ang mundo sa Hanchen Beds at namangha ito sa tanawin at nagtanong kung paano nagkaroon ng ganon kalaking espasyo roon. Sinabi ni Ling na walang katapusan ang mga milagrosong espiritu ng armas pati sandata sa cultivation world at nilahad ring dati siyang intelihenteng espiritu ng armas. Nilikha ito ng orihinal niyang master gamit ang 10 uri ng natatanging yaman at nilagay sa malamig na realm na may 10 taon ng purong spirit energy. Natuwa si Insyong at sinabing tiyak na napakalakas niya, ngunit pinaalala ni Ling na ang dami ng kapangyarihang malalabas ay nakasalalay sa cultivation level ng master, na nangangahulugang ang mahina nitong katawan ang lilimita sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya ang dahil mayroon siyang mataas na antas ng cultivation, ay tiyak na may paraan din upang alisin ang halimaw ng core formation. Sumang-ayon siyang may paraan upang maalis ang halimaw ngunit kung gagamitin ay di na ito makikita ulit na kinagulat niya kaya agad siyang nagtanong kung kakailanganin ba ang pag-aalay sa kanya bilang sakripisyo kung saan kinumpirma yun ni Ling. Dagdag pa niyang kung siya ay inutusan o nakipagplat kasama niya ay magtitrigger ito ng matinding pagsabog at mabubura ang daan-daang milyang lupain.
Agad siyang tumutol at sinabing hindi niya hahayaang magamit ito sa ganun, ngunit sinabi niyang nalilito pa rin kung bakit nananatili siyang mahina kahit na mas marami namang spirit energy kaysa kay Mizu. Ipinaliwanag ni Ling na ang lakas ng cultivator ay nagmumula sa esensya ng langit at lupang ginawang spirit energy sa pag-ikot ng governor at conception vessels. Sinabi niyang ang spirit energy nito ay nagmula sa iba't hindi sa sariling cultivation, kaya kulang siya sa pag-unawa kung paano gamitin ang spirit energy, kaya ibig sabihin ay meron siya nito pero di alam gamitin. Nagulat siya at nagtanong kung paano magagamit ang kasalukuyang spirit energy, kaya tumugon si Ling na may solusyon at agad siyang pumunta sa likod at hinila ang plot armor. Nagtaka siya sa ginagawa nito, tinanong kung hindi ba yun ang parehong bagay na sinabi kaninang kayang mag-trigger ng matinding pagsabog. Nagsimula siyang matakot at sinikap na pigilin ang anumang karagdagang kaganapan, pero nagtaka si Ling sa ginagawa niyang nauwi sa kahihiyan ng mapagtantong may masama siyang naisip. Sinabi ni Ling na umupo siya at isara ang mga mata upang magabayan ang spirit energy sa kanya't agad siyang nagsimulang masahihin kaya lalong nahiya. Ngunit sinabi ni Ling na mag-focus siya at sinimulang gabayan ang spirit energy sa loob nito. Nakontrol ni Yingxiong ang spirit energy at nagulat dahil nagagawa niya ito at sinabi ni Ling na mabilis ang cultivation speed niya kaya magagamit nito ng mahusay ang spirit energy sa 5 hanggang 10 cultivation. Sinabi niyang tigilan ang kalokohan dahil malapit na ang malaking laban at wala siyang oras sa cultivation. Sinabi ni Ling na may isa pang paraan at inihayag na dapat niyang gamitin ang spirit energy upang tulungan itong magamit ng malaya ang spirit energy niya. Ngunit idinagdag niyang masakit ang proseso pero sinabi ni Yingxiong na ipagpatuloy niya lang ito. Agad sinimulan ni Ling na ilipat ang spirit energy sa katawang nagdulot ng matinding sakit, ngunit tiniis niya ito at inisip na wala yun kumpara sa sakit at pagkabigla na naranasan nila Yui at Mizu sa nakaraan. Ang sakit ay naging labis hanggang ang proseso ng paglilipat ng spirit energy ay natapos, ngunit habang tumatayo sila ay may isang espiritu ng punong nanonood sa kanyang biglang umatake. Sinubukan ni Yingxiong na harapin ito, ngunit aksidenteng winasak sa power blast mula sa kamay na ikinagulat niya. Sinabi ni Ling na magagamit niya ang paglilipat ng spirit energy pero ang ginawa niya ay paggamit lang ng low-level art na nakuha. Pagkarinig nito, mabilis niyang ipinakita ang kakayahang kontrolin ito at pinuri siya ni Ling dahil alam ng gamitin ang spirit energy. Tinanong niya kung bakit may espiritu ng puno at sumagot si Ling na hindi niya alam ang lahat ng sikreto ng Hanshan Beads kahit na matagal na siyang naroroon. Gayunpaman, alam lang niyang marami itong spirit energy at ang konsentrasyon nito ay higit na mataas kaysa sa labas ng mundo. Pagkatapos, dinala sila ni Mizu sa lihim na cultivation shop, ngunit nagulat si Ling na may tindahan pang tulad nito. Nakita niya ang isang bagay na pangmatanda at tinanong ang ibig sabihin nun, kaya nagkunwari si Yingxiong na yon ay mahikal na bagay na ginagamit ng mga elder cultivator. Pumasok sila sa tindahan at tinanggap ng ilang mga uslak na sinubukang aliwin sila pero nauwi lang sa kahihiyan. Nagalit si Mizu at pinrito ang laptop kaya nagulat sila at napagtantong siya ay isang cultivator. Ngunit pinuri ng babaeng receptionist si Mizu para sa matagumpay na pagkakaroon ng utang matapos sirain ito. Ipinakita ni Mizu ang kanyang espesyal na card sa kanila at sinabing ipasok na lang sa kanyang account. Nagulat ang dalawang receptionist nang mapagtanto nilang yun ay isang Nab-Cobalt Eloth Golden Diamond card ng Night VIP at agad silang nagpasyang dalhin ito upang makilala ang kanilang boss. Sinubukan ding sumama ni Yingxiong at Ling ngunit pinigilan sila dahil di maaari ang mahihirap sa loob. Binigyan ni Mizu si Yingxiong ng bag na puno ng low-level spirit stones at sinabing maglibot habang wala siya. Sinabi ni Ling kay Yingxiong na ang low-level spirit stone ay salapi ng cultivation world at natuwa siya roon, ngunit napansin ng babaeng receptionist na siya ay isang mababaw na uslak kaya naman nagpa siya itong lokohin siya. Iminungkahi niyang tingnan ang mga mahikal na kayamanan at agad pumayag si Yingxiong at sinabing kailangan rin talaga niya ng angkop na sandata. Dinala sila ng babae sa tindahan at ipinakita ang ilan, ngunit di niya ito kayang bilhin dahil may 50 low-level spirit stone lang. Sinabi ng receptionist na kahit na makapagbibigay siya ng diskwento, ang pinakamababang presyo sa tindahan ay 300 mga spirit stone. Nawalan siya ng pag-asa at sinabing mas mabuti pang itago na lang ang mga spirit stone kesa gumastos. Samantala, ang receptionist na ayaw silang pabaliking dala ang mga spirit stone ay sinabing maaari silang magkatsansa upang makakuha ng mga bagay na mataas ang halaga't nakuha ang atensyon niya. Iminungkahi niyang maglaro sila para manalo ng mahalagang mahikal na kayamanan o di kaya walang halaga sa mababang presyo lang. Tinanong ni Yingxiong si Ling kung maaaring makilahok at pumayag siya kaya agad tong sumunod sa receptionist para sa mga yaman. Samantala,
Tiningnan ng boss ng tindahan ang card ni Mizu at nagulat na ito ay totoo at sinabi kay Mizung sa nakaraang 100 taon, walang iba maliban sa pamilya Lin ng cultivation ang nabigyan ng ganong card. Ipinakilala ng boss ang sariling si Mamizi na pinuno ng sangay at sinabi ni Mizung nais niya ang pinakamahalagang magic item sa tindahan, kaya sinabi nitong yun ay maaari sa kondisyong dapat niyang bawiin ang card mula sa kanya. Pumayag siya't pumasok upang kunin ang item pero sa daan, nagtaka ang lalaking receptionist kung yun ang pinakatamang desisyon. Sinabi ni Mamizing wala ring silbi ang item dahil maaari lang nitong ipagtanggol ang user sa ilalim ng deadly flow pag tinamaan ng mas mababa sa nascent soul. Kasabay nito, pinakita ng babaeng receptionist kila Yingxiong ang iba't ibang mahahalagang kayamanang nakaselyo sa mga kahon. Sinabi ni Ling na maaari niyang subukan dahil hindi problema ang mga selyo sa kanya't pinangakong tutulungan siyang pumili ng pinakamaganda. Nagsimula siyang magalak at naglibot upang tingnan kung anong pipiliin at tinanong ito para sa opinyon at pinili ang nasa ordinaryong kahon. Pagbukas nito, nakita nilang yun ay kalawanging punyal na Soul of the Dragon Blood kaya natuwa ang babaeng receptionist dahil iniisip nitong hindi sila mapalad. Sinubukan ito ni Inxiong para malabas ang tunay na kapangyarihan ngunit nadismaya dahil ordinaryong punyal lang talaga. Matapos umalis, pumunta ang receptionist sa kanyang boss upang sabihin sa kanya ang halagang kinita nila. Pinuri siya ni Mamizit tinanong ang laman ng kahon kung saan sumagot siyang punyal lang na tinatawag na Soul of the Dragon Blood. Pagkarinig nito, nagulat si Mamizit binunyag na nawalan sila ng isang napakahalagang item. Pagkatapos, nagulat si Yui sa guro at tinanong siya tungkol sa progreso ng misyong ibinigay rito, ngunit sinabi niyang nabigo doon. Gayunpaman, hindi siya nalinlang at sinabi ritong alam niyang nakipag-alyansa ito sa dalawang cultivator at planong pag-isekay sa kanya. Tinanggi ito ni Yui pero sinabi ng gurong ang lahat ay nakikita niya kung saan binunyag nitong siya ang naglilinis sa paaralang kinagulat nito. Inakusahan siya nito ng pagkukunwari at sinabi niyang ito ay angkop upang makasipsip ng ilang estudyante at natutunan niya ang kanilang plano laban sa kanya sa proseso. Bigla siyang sumugod pero nagawang umiwas ni Yui at nagsimula siyang tumakas kaya naman hinabol siya nito. Samantala, sinuri nila Yingxiong ang kanyang bagong sandat at sinabi niling na ito ay selyadong spirit weapon na may kaluluwa ng dragon. Idinagdag rin niya na may balitang ang nakatatandang cultivator ay inisekay ang pulang dragon na nagdadala ng sakuna sa mundo at sinelyo ang kaluluwa nito sa punyal. Sinabi rin niyang ang dugo ng pulang dragon sa punyal ay lubhang nakakasira. Nagulat si Inxiong at Mizu dahil alam nito ang kasaysayan ng punyal at sinabi niyang nagkaroon siya ng napakahabang panahon sa mundo kaya naman narinig na niya ito noon. Pagkatapos, ibinunyag niyang si Swansea ang talagang nag-isekay sa dragong kinatuwa ni Inxiong dahil nakuha ang ganong punyal. Nagtaka siya sa mangyayari kung palayain ang totoong dragon para kagatin ang core formation pero sinabi ni Ling na ang dragon ay demonyong kaaway ng mga tao at maaaring magdulot ng higit pang problema kung lalaya. Idinagdag din itong di niya alam kung paano palayain ang dragon kaya sinabi ni Mizung walang silbi ang sandata ngunit tumanggi si Ling dahil tiyak na may teknik ito sa paggamit dahil yon ay isang mahikal na yaman. Minungkahi niyang subukan ni Inxiong na ilagay ang spirit energy upang makita ang mangyayari't agad tong sinubukan at nakakagulat na naklon ang sarili sa tatlo gamit ang teknik na body separation. Si Mizung negatibo't di nakikita ang kabutihan sa anuman ay nag-isip na yon ay basura pero tinuon ni Ling ang atensyon nila sa katotohanang di niya matukoy kung alin ang tunay roon kahit na may magandang cultivation base na kinatuwa ni Inxiong. Nagulat din si Mizung na gagamit na niya ang spirit energy ng malaya at sinabi ritong lahat yon ay dahil kay Ling na di siya sinukuan. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe kay Yui sa telepatyang pinapaalam ang hangarin ng kanyang gurong isekay sila at sinabing dapat magtipon sa itinalagang lokasyon. Ipinaalam niya ito kay Mizu at agad sinubukang umalis pero natakot siya at nagtanong kung talagang nais gawin itong kanyang kinumpirma. Ibinigay niya ang pendant na nakuha mula sa covered cultivation shop at sinabing mangako siyang mananatiling buhay anuman ang mangyari. Agad silang umalis at determinado si Inxiong na protektahan si Mizu anumang mangyari. Patuloy na hinahabol ng matanda si Yui at ibinunyag na ito ang kanyang plano mula nang kunin siya bilang kanyang estudyante kung saan sa huli ay isekay siya para maabot ang huling antas ng core formation na kinagalit nito. Samantala, sinabi ni Mizu kay Inxiong na di pa sila malakas para talunin ang kaaway at minungkahing subukan nilang humanap ng paraang magamit ang array dahil yon ang susi. Ngunit ang instinct ni Inxiong ay sinasabing may kakaiba sa lahat ng yon pero di niya alam kung ano. Mabilis na corner ng masamang cultivator si Yui nang siya'y tumakas at dahil hindi na makatakbo, nagpa siya tong lumaban gamit ang lahat ngunit sinabi nitong wala siyang pag-asa. Sinubukan niyang umatake pero si Inxiong ay mabilis na pumagit na rito't niligtas siya.
Napagtanto ng masamang cultivator na gumagamit siya ng body separation, ngunit wala siyang pakialam at naglabas ng nakakamatay na attacking bloody palm sa kanilang tatlo. Agad humarap si Uitmizu upang labanan ito pero naapektuhan sila't sumugod si Inshong gamit ang mga clone na sinundan ni Uitmizu ng kanilang mga atake, ngunit nasalag sila ng matandang usla. Naisip ni Yuing masyadong malakas ang depensa at dapat hanapin ang kahinaan nito kaya nagpa siya silang sumugod ng sabay. Ngunit nagsaya ang matandang demonyo sa mga walang silbing atake at sinabing wala silang alam sa kapangyarihan ng core formation. Nilunod niya sila't naisip ni Inshong na gamitin ang totoong dugo ng dragon sa punyal. Naglunsad siya ng isang suntok ngunit nang magbabanggaan na ay mabilis niyang sinamon ang punyal at sinira ang depensang nagdulot ng kaunting pinsala sa kanyang dibdib. Nagulat ang matandang demonyo dahil napinsala sa core formation stage at nagtaka kung anong punyal ang hawak ni Inshong kaya mabilis siyang sumugod at hinawakan ang leeg nito bago higupin ang spirit energy. Ngunit biglang nawala si Inshong at ang replika ay sumalakay sa kanyang nagbigay ng ideya sa matandang clone ang hawak niya. Pero hindi niya alam na ito rin ay katangian ng Dragon Blood kung saan nalilipat ng user ang kaluluwa sa pagitan ng mga katawan at ibig sabihin nun ay makakatakas ito sa panganib gamit ang ibang katawan. Biglang pinagana ng matanda ang ultimate technique na Fiend Art at sinimulan silang hilahin palapit sa kanya't hinigop din ang dugo nila't spirit energy. Samantala, agad sinamon Inshong si Ling kaya nakontra ito't naligtas sila bago siya gumawa ng barrier at sinabi kay Inshong na kaya lang tong pigilin ng 2 oras. Nahirapan ang matandang tukuyin ang cultivation base nito, ngunit napagtanto niyang yun ay isang banta lang kaya naglabas siya ng ataking muling lumamat sa barrier. Dito pinatibay ni Ling ang barrier, kaya nagulat ang matanda't nalito, pero nagsimulang lumiit ang barrier, kaya natuwa ang matandang demonyong agad namang naghanda upang umatake ulit. Nagsimula siyang maglunsad ng mga atake sa barrier, at nagtaka kung ba't hindi sumusugod si Ling kahit mataas ang cultivation base level, kaya natukoy na ito ay isang weapon spirit o kung ano, na dahilan kung bakit di makaatake. Nagulat si Yuing alam niya ito't sinabi sa mga kaibigang dapat na silang tumakas habang pinipigilan to ni Ling. Agad silang pumunta sa gubat upang bumuo ng array na kinakailangan upang bitagin ang matanda't pagkatapos ay hinigop ni Inshong si Ling pabalik. Paglaon, natagpuan sila ng matanda't nagulat na hindi na sila tumatakas, kaya sumugod siya sa kanila't agad nagsimulang mag-cast si Yui ng spell upang paganahin ang array trap. Nahulog siya sa bitag at nahirapan, kaya mabilis na umatake si Inshong at Mizu kung saan si Yui ay naglunsad rin ng kanya, pero nagulat sila nang biglang maibalik ng matanda ang kapangyarihan at inatake sila. Tinanong ni Yui kung bakit walang epekto ang array, at naghinalang maaaring lihim niya itong nalaman sa kanyang Fiend Art book. Inihayag niyang lahat ng kahinaan ng Fiend Art na nakatala sa libro, ay peket isinulat lang upang linlangin siyang gamitin ang array para mapabuti ang kapangyarihan ng Fiend Art bago sila isekay, at makuha ang kanilang spirit energy. Napagtanto ni Uitmizung katapusan na nila't nagsimula silang tumakas, at habang sinusubukan ng matandang demonyong pigilan sila, sinamon Inshong si Ling na humarang dito. Dahil tumatakbo na ang mga biktima, nag-isip ito ng paraan upang pigilan sila't biglang tinawag si Yuit sinimulang sabihin ang tungkol sa massacre sa kanyang nayong kinagulat nito. Kinuwento niyang 20 taon na ang nakakaraan, sinundan niya ang espiritu ng ahas sa nayon para sa spirit core nito. Ngunit di niya inaasahang makikita ang 6 na taong gulang na batang naabot na ang late stage ng key condensation. Nalaman niyang ito ay may katawan na kayang mag-self-cultivate mula sa kapanganakan at nakita ito bilang kayamanan na maaaring gamitin para ayusin ang kakulangan sa talino. Nagkunwari siyang isang manghuhulat sinubukan tong kumbinsihin na sumama sa kanya ngunit tumanggi ito. Nagpasya siyang ubusin ang buong nayon habang nagkukunwari bilang espiritu ng ahas at gumamit ng isang mahiwagang damong kayang pabangisin ang espiritu ng ahas. Inisip ng batang ang espiritu ng ahas ang nagisekay sa nayon at humingi ng tulong para makaganti, na nauwi sa kanyang pagsama rito at nag-cultivate sa ilalim ng kanyang turo. Sinabi ng matanda kay Yuing hindi lang siya nakuha kundi nakuha rin ang core ng espiritu ng ahas, at nang marinig yon, bumuhos ang luha ng maalala ang kanyang naging kaibigan. Nagalit siya't agad nagsamo ng Lee Fire at sumugod sa kanya't sumunod si Inshong, at habang papalapit si Yui sa matanda gamit ang mabagsik na atake, nasalag niya ito gamit ang isang makapangyarihang barrier. Ngunit biglang lumitaw si Inshong habang siya'y abala at hiniwa siya gamit ang kaluluwa ng tunay na Dragon Blood. Nagalit siya at pinagana ang makapangyarihang controlling art technique na nagsimulang makaapekto sa panahon. Samantala, si Xiao ay nasa pribadong jet kasama ang butler nang biglang nagkaroon ng turbulence na nagdulot ng pagbagsak ng eroplano.
Agad kinuha ng piloto ang parachute at iniwan si Zhao at Butler sa mga sarili, ngunit ang isa pang lalaking wala ring pakialam ay kinuha ang pangalawang parachute at sinubukang makaalis pero pinigilan siya ng Butler at sinabing dapat munang umalis ni Zhao. Nagsimula ang lalaking makipaglaban at sa kasamaang palad ay nasira ang parachute kaya nadala ito sa Nirvana ng mas mabilis kesa sa mismong eroplano. Nakita ng Butler ang natitirang parachute at agad hinawakan ang kanyang master bago saluhin ang parachute na halos mahuhulog na mula sa eroplano. Samantala, si Mizong may ibang plano ay lumipad sa himpapawid at umakyat sa bumabagsak na eroplano bago paganahin ang ultimate technique niyang Heaven's Punishment. Dinirekta nito ang eroplano sa kanya't nang makita ng matanda ay nagulat pero nagpasalamat sa Diyos para sa buhay sapagkat si Mizu ay nasa foundation establishment lang dahil kundi ay dapat siyang tumakas. Habang papalapit si Mizu kasama ang eroplano, agad nagsimula ang matandang humigop ng kidlat mula sa Heaven's Punishment upang makatulong sa pag-level up sa late stage ng core formation. Sinundan ito ng malaking pagsabog ng eroplano at nagsimula si Mizong ipagtanggol ang sarili laban sa mga kidlat nito. Nagtipon ng matanda ng makapangyarihang kidlat sa kamay at hinagis ito kay Mizong nagpatalsik sa kanya. Mabilis na tumakbo si Yingxiong upang iligtas siya, ngunit nang hawakan ito, naglunsad ang matanda ng isa pang matinding kidlat. Gayunpaman, gumana ang pendant na bigay ni Mizut na ligtas sila pero di pa rin tumigil ang matanda't sinubukan pang umatake uli. Habang papalapit sa kanila, hinalo ni Yingxiong ang kapangyarihan, kay Mizut inilunsad ang Heaven Punishment Girlfriend na agad pumutol sa braso nito. Nagalit ang matanda't nilabas ang pinakamakapangyarihang attacking blood absorption na nagsimulang sumipsip ng kanilang dugo at spirit energy ng magkasabay. Lumabas siling upang bawasan ang epekto pero hindi siya makakatagal dahil si Yingxiong ay nawawalan ng maraming spirit energy. Naisip ni Yingxiong na dahil ang spirit energy ni Ling ay mula sa kanya, kung ang matanda ay hihigop ng spirit energy ay maapektuhan rin ito't agad niyang inutos kay Ling na bumalik sa Hantian Bids habang inaasikaso ang sitwasyon. Kumilos siya sa harap nito at sinamon ang kanyang punyal, ngunit agad pinagana ng masamang cultivator ang controlling art na ginamit niya upang kontrolin ang punyal sa kamay para saksakin ito. Napagtanto ni Yingxiong na ang dugo ay nasusunog at naalalang ang tunay na dugo ng dragon sa punyal ay kayang sumira nito. Patuloy na hinigop ng matanda ang kanilang spirit energy at dugo't biglang hinatak si Mizu sa kamay. Nawalan ito ng malay sa sobrang pagkawala ng spirit energy at nang makita ni Yingxiong, sinugod niya ang matanda pero pinakita sa kanya ng demonyo ang lugar niya. Samantala, si Yui ay nag-ilusyon tungkol sa espiritu ng ahas at sinisisi ang sarili dahil hindi nakamit ang paghihiganti. Nakita ni Yingxiong si Mizong nakahigat walang malay sa lupa't agad niyang kinuha ang punyal at biglang nag-transform. Nang maabot ang rurok ng galit, hiniwa niya ang mga braso gamit ang punyal at tinapon ito bago sabihin sa matandang higupin ang kanyang dugo hanggat gusto niya. Gayunpaman, dumaan ang dugo sa punyal na nauwi sa maruming dugong hindi alam ng matandang nahigop na rin pala sa kanyang katawan. Agad siyang nagsimulang makaramdam ng pagkasunog at nagsimulang mabulok kaya nagulat siya. Tumigil ito sa paghigop ng dugo't agad naglunsad ng atake si Yui pero pinakita muli ng matandang siya ay isang mahinang uslap ng salagin nito ang atake niya't sinipang tila soccer ball. Sinubukan niyang atakihin si Yingxiong pero sumalag ito't agad sumugod ngunit ang katawan ng matanda ay halos bulok na kaya agad niyang pinagana ang earthbending at nagpaulan ng maraming atake kay Yingxiong na binasag lang rin niya. Sumugod siya ng buong bilis at sinaksak ang punyal na agad namang nagpaapoy sa halimaw kung saan inihayag nitong ang kapwa niya senior apprentice ay maghihiganti rito. Habang pumapanaw, naglagay siya ng sumpang mabubuhay ito sa walang katapusang takot pero hindi na tinag si Yingxiong. Naging masaya si Yui dahil naiganti na ang kaibigan at pamilya't lumapit naman si Yingxiong kay Mizut tinawag ang isang di kilalang elder na nagulat nang mapagtanto nitong napansin siya. Sinabi niya ritong naramdaman na niyang may presensyang nanonood mula nang pumasok si Mizu sa kamalayan niya't umugnay sa Hantian Bids. Nagtaka ang elder kung bakit ngayon lang siya tinawag at sumagot itong nais niya ng tulong para kay Mizu. Tinanong ng elder kung bakit dapat tumulong at yumuko si Yingxiong at sinabing gagawin ang anumang ninanais. Sinabi ng elder na matagal na niyang pinapanood si Yingxiong upang makuha ang kanyang Hantian Bids kaya agad itong sinamon ni Yingxiong at inalok sa kanya. Ngunit sumagot ang elder na hindi niya maaaring kunin ito dahil ang kinaroroonan niya ay naiba sa kanyang espasyo. Sinabi niya kay Yingxiong na gagawa siya ng 3 taong kasunduan at dapat niyang ihatid ang Hantian Bids. Tinanong ni Yingxiong ang pangalan ng espasyo, ngunit sumagot ang elder na ang pagbanggit nun ay pinagbabawal ng pinakamataas na batas ng lugar at dapat siyang humanap ng sagot ng mag-isa. Tinanong ni Yingxiong ang mangyayari kung hindi niya matugunan ang mga hinihingi ng kasunduan at sinabi ng matandang ang buhay ni Mizu ang magiging kapalit.
Paglaon, nang makarecover si Mizu ay dinala niya si Inshong sa hardin na madalas nilang pinupuntahan ng ina. Doon ay nangako tong poprotektahan siya at pipigilan ang masasamang pangyayari pagkatapos ay nagpa siya si Mizung kunin ang kanyang tunay na unang halik.